Alright, sa mga sandaling ito mga kaibigan, ano, kasama na natin sa linya ng telepono ang Kappa founder, Pastor Joel Apolinario. Pastor, magandang hapon no sa inyo. Good afternoon po, founder. Okay, magandang hapon sa iyo, Sir Bong, at magandang hapon sa lahat ng ating mga members na Kappa Community International Incorporated, at magandang hapon din sa ating butihing Governor Tamayo, at 10 ng kanyang mga board members at Vice Governor, Congressman, sa lahat po ng mga mayors dyan sa South Cotabato at sa lahat na ng mga lugar. May magandang hapon sa inyong lahat, at lalong-lalo na doon sa ating mga members ng Kappa. So magandang hapon sa inyong lahat. So ngayon ay pinapasalamatan din natin ang pagkakataong ito na tayo po ay maka-broadcast muli at may hatid sa ating mga members ang mga update patungkol sa ating organisasyon, na kung saan kahapon na medyo hindi tayo nakapag-onboard dahil yun na nga, meron tayong mga inaasikaso din na importante, at ngayon medyo nagkaroon tayo ng pagkakataong magkapag-programa upang ang lahat ng ating mga members ay mapakinggan pa rin tayo. At sabi nung ating ng iba nating mga members kung bakit ngayon lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magka-program upang may hatid sa kanila yung mga update. Sinadya ko talaga to na ngayon dahil alam ko naman po na sa panahong ito meron ng bigat yung ating sasabihin sa ere. Dahil kung nung unay ginawa ko to, puro lang parang suntok sa buwan yung mga salita natin, Sir Bong, dahil naman tayo talagang basihan, no? Kasi pag sinasabi natin wala tayong kasalanan at hindi tayo nandoon pa naman yung kaso, wala pa tayong mabisang ebidensya na tayo hindi scam, tayo hindi fraud, hindi nanloloko. Ngayon, meron na tayong tapang na isiwalat o isabi o dapat sabihin sa lahat ng mga members, dahil nga meron nang nasosolve ng mga kaso at na-dismiss na. So pinapasalamatan natin at nagkakaroon ng kunting liwanag, no, yung ating kinakaharap na hindi naman basta-basta na kasong ito, dahil syndicated dapat to. So pinapasalamatan natin ang panel na kung saan na-dismiss yung 8 mga kaso na pinampas sa atin ng 4 ng ating mga members, at ang 4 noon sa mga ingay na nagpanggap na membro, yung pala ay kinukuha nilang yung ebidensya, no? Kinukunan lang tayo ng mga ebidensya upang magkakaroon sila ng tinatawag na dahilan na makapag-file, no? Magsampa ng kaso. So yung ginagawa nila in line of their duty naman. So yung lahat ng mga yun sa kabutihan pala na-dismiss. So yun yung yun yung pinaplano ko talaga na ngayon na tayo magsasalita, dahil kung ginawa ko to nung una, wala pa rin visa dahil puro waiting tayo, puro pending noon. Oo. So yun yung parang bitin, no? Kasi nandoon pa. So ngayon, pag sinasabi natin hindi tayo fraud, hindi tayo scam, meron na tayong santihan dahil dismiss na nga yung pinafile sa atin. So yun din 37 cases naman doon sa district, no, noong 2017 talagang na-dismiss yun. Yung panibago naman kinakaharap natin
At isa pa tong yung SRC devolution. So nag-umpisa namang umusad, pero yun na nga, sana sa ating mga members ay magka-intindi din sila upang tuloy-tuloy na itong ating pagharap doon sa kaso. At sa lahat din ng mga members na yung iba kasing mga members, yung mga OIC ang pinapaila nila ng kaso. So sana naman wag naman ninyong idama yung mga OIC. Maliban na lang kung talagang kurakot yung OIC, medyo okay ako doon. Pero yung hindi, kawawa naman na wala naman silang kamuwang-muwang sa operasyong ito dahil ako naman talaga yung nagpapalakad. At maganda na yung ating sinimulan hanggang sana pa hinto tayo. So sana yung akin namang hiling, no, sa lahat ng mga membro, hindi tayo mag-away-away, no, na parang sa Cebuano mag-unay, no, na yung ating kapwa membro, sampahan natin ng kaso. Yung mga OIC, mga membro din yun. So ngayon may nakikita ng mga members natin, nakikita na yung pag-unlad ng ibang mga OIC at sinasabi nila na nandoon na daw yung mga pira nila. Hindi yan dapat basihan dahil may mga membro naman din na nagkakaroon ng sariling bahay at sariling sasakyan. Ibig sabihin, sila din po'y umaatinso dahil sa kapa. Lahat naman tayo, yun yung ating hangad, no, na maahon tayo sa kahirapan. Ngayon, nang naahon na sila, ngayon pa natin sila awayin. Nung una nga, tayo din, nakikinabang din naman. So, wala talagang dapat natin, no? Sinabi ko sa ating ministry na sana naman hindi natin ituon yung ating puso't isipan doon sa pera. Kasi the love of money, no, is the root of all evil. Kaya ang ginawa natin na nung una, hindi na natin love yung pera kahit matapon yung 1,000 sa daan. Hindi na natin parang inaasam-asam pa. Ngayon, matapon yung 100 pesos sa daan, talagang kukunin natin at makipag-away pa tayo kung kunin niya ng iba. 100 pesos lang yun. Samantala nung una, 1,000 mawala sa atin gaya ng isang experience o karanasan ng isang may bahay na nawala yung 1,000 niya, ninakaw ng kanyang anak. Nung una, nung ninakaw yung 100 pesos, palo talaga yung inabot ng anak na nagnakaw ng 100 pesos. Noon na nagiging namembro na siya ng kapa, ninakaw yung 1,000 pesos niya. Sabi niya, nung nalaman niya nung ninakaw yung 1,000 pesos, sabi ng anak, "Nanay, yung 1,000 mo, ninakaw ni ate." Sabi naman ng nanay, pabayaan mo yan, ang dami pa naman dito. So, yung halaga. Oo, bali, wala nang halaga yung pera ba na hindi na natin aasam-asamin pa at parang natin, pinapanaginip talaga natin sa gabi-gabi. Pag nandun ka nakasay sa kapa, parang higa-higaan mo na lang yung pera, tapak-apakan na lang. So ngayon, na nawala talaga yung kapa, ang nangyari, parang inaasam-asam na natin yung pera na sa anak, parang na-miss na natin yung kasaganaan na ating naranasan dati. Ibig sabihin, napakalaki talagang tulong ang kapa sa ating buhay. Nung una, kung gaano tayo kahirap, kung gaano kasakit, kung gaano kalaki yung problema natin doon sa ating mga anak na hindi tayo makapagbili ng kahit mamahaling cellphone man lang at makapagpaaral kanila sa disenteng mga paaralan, pribadong paaralan, nagawa natin yun noon. Ngayon, bumalik tayo sa kahirapan at lalong-lalong naghihirap tayo ngayon, lalong-lalo na ngayon dahil nitong coronavirus na yung COVID-19 na tinatawag ngayon, Founder. Oo, nananalanta pati dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. So ako'y lubos na nalulungkot at nasasaktan dahil
sana kung hindi pa talaga nahinto yung kapa, kahit anong problema dinubyo, kahit anong laki nun, hindi tayo maapektuhan dahil yung Bagakay, ginawa ko na yung palang teritoryo na natin yun dahil nakikita ko sa future na meron talaga yung mga tao ng Panginoon, meron talaga silang tinatawag na city of refuge na kung saan may mga dinubyo dito, meron silang matatakbuhan na kung saan isang lugar na napaka-safety nila doon. So yung plano ko sana doon sa Alabil, no, sa Bagakay, kaya binili ko yung almost 24 hectares na yon para meron na nga tayong gym doon kung saan nakapag-basketball pa tayo ng noon doon pwedeng gawin. Maraming members pwedeng makapunta, ma-accommodate. Oo, ma-accommodate natin at meron doon sa bandang harap ng gym, nandoon yung tinatawag kong food court, no? At sa kabila naman, meron akong ginagawang parang malaking espasyo doon na yung plantation ng grapes. So, andun yun. Tapos may malaking store, parang mall doon sa harap naman nung grapes na yon dahil yung mga ani natin sa grapes natin ibenta doon sa ating mga malls. At yung mga malls naman natin, pwede naman talaga natin kainin libre, lalong-lalo na sa panahon ito. So, yung plano kong gano'n na nawawala talaga nung pag-stop natin, no? Pagpapahinto natin ang kapigitan. So, yun yung nagiging napunta sa wala dahil yung mga pangarap ko sana doon na magiging city of refuge yun, lahat ng mga members ng KAPA sana kung hindi lang tayo na pinahinto, ngayon pwede sila pupunta doon, napaka-high-tech na natin, no? Kung ano yung magiging problema dahil makakakompetensya na tayo, makapag-compete na tayo doon sa ibang mga mayayamang bansa kahit tayo lang ng mga membro dahil kumpleto naman tayo talaga ng mga gamit. Alam mo, anong nangyari doon sa ating anniversary yung nagpapalaro tayo ng basketball. Tingnan ninyo yung mga player doon. Mga members yun na nasa foreign countries galing, di ba? May mga Negro, may mga Amerikano, may mga ang dami doon nating mga players na yun at mga members yun na pagpunta sa kanila, makakapagsabi doon sa kanilang mga kaibigan din doon patungkol sa KAPA at magiging members na din yung mga taong yun. So, talagang magiging worldwide na sana to at yung mga teknolohiya nila doon, posible pang ma-apply natin kahit sa Bagakay man lang. So, napaka yung napaka-advance yung iniisip ko ba para sa lahat ng mga members ng KAPA. So, yun yung parang nagiging bangungot, no, sa ating buhay na kung saan meron sana tayong pinaplano at kung nakapagpatuloy tayo ngayon. Kung imagine mo nung anniversary natin dyan, pangalawang anniversary, hindi na natin mabilang-bilang sa kamay yung it is only idiomatic expression, no, nasa kamay dahil talagang hindi na natin mabilang yung mga membro at the second celebration of our anniversary. How much more sa third, no, na kung gano'n na karami yung mga tao, first natin anniversary, meron lang doon sa mga 700,000. No, yung mga members diyan sa Sarangani province at sa lahat-lahat ng mga so nagiging 700 lang yun, pero yung dumalo sa anniversary mga 500 doon sa ating first anniversary diyan sa Sarangani province, maliban na dito sa yung anniversary din dito sa doon sa Bislig City. So, yung anniversary doon, medyo kakaunti pa. Mag-2007, bigla akong mulusok dahil doon sa mayroong ding problema. At
naagapan ko yun. At ngayon, nung dumating tayo dyan sa Jinsan or sa Sarangani sa Alabel particularly, so nagkakaroon kaagad tayo ng millions of members, no? 5 million members na. How much more ngayon, no? Sa anniversary natin. So kung times 50 man yan, ngayon times 100 na. Siguro ang dami na siguro nating mga ngayon. Hindi na talaga kung naalala natin yung anniversary natin doon sa anong lugar yun, dyan sa General Santos, na hindi na madaanan yung mga daan. Kalumpang ata? Oo, sa Kalumpang ba yun? Yan, Kalumpang Gym ata yan. Oo, na hindi na madaanan yung kahit ako. Kung wala lang siguro yung patrol car na gumaguide sa akin, hindi ako doon, no? Punta dahil sa napakabigat ng traffic talaga. At lahat breaking yun, sobrang dami. Oo, record breaking na wala pang nakapag-anniversary kahit anong relihiyon na gano'n, di ba? Diyan sa General Santos City. So, na talaga. So, ngayon, ako'y lubusan ding nalulungkot dahil hindi na tayo muna makapag-celebrate ng ating anniversary dahil meron pa tayong kinakaharap na kaso at problema, pero sige lang at sa sarili ko na lang ako mag-celebrate dahil yung celebration ng anniversary, birthday ko din yun. So, anong petsa ngayon, founder? March ngayon March 18 or 17. Okay. So malapit-lapit na din. March, next month na, April na. Sana makahabol ba? Parang malabo pa yata dahil sa ating yung tinatawag na sinasapinan yung mga kailangang mga dokumento at iba pa. Oo. Kailangan pa natin lutasin yung pero yun ang sinabi ko na kung walang magpa-file na, so wala nang magiging witness yung kalaban natin. So mapadali yung desisyon. At ngayon doon sa Korte Suprema. So ganun yung proseso ng batas natin. So medyo matagal-tagalan pa rin, pero yun na nga yung na-interview yung isang undersecretary na sabi niya pwede naman tayong mag-operate, pero yun nga lang baka damputin nga tayo, no, ng mga law enforcer, pero hindi naman pwede yung damputin tayo. Natatakot lang tayo doon natatakot lang tayo na mag-operate, pero okay naman dahil ito isang halimbawa. Meron akong isang taong nakikita na yung isang tenant ba, o ano yan sa Tagalog yung tenant, sa Cebuano sa Ofyan, no? Manggagawa? Pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan yun. Katiwala pwede. Katiwala. Yung katiwala ng lupa. After 10 years, bumalik yung amo. Ngayon, pinaalis yung katiwala ng lupa. Sabi ng katiwala ng lupa, huwag mo akong basta-basta paalisin. Dahil under the law, after 10 years, meron na akong isang hektaryan ito na mapapa sa atin. So ngayon, para makaalis talaga yung tenant na yun, katiwala, dinimanda ngayon ng kanyang amo. Ngayon, habang nasa proseso yung kaso, ibig bang sabihin dahil dinimanda na siya, hindi na siya pwede makapagkupra doon sa kanyang inaalaga ang lupa? Pwede pa rin dahil wala pa naman yung hukom. Prejudicial question pa yun. Meron pang, lalong-lalo na sa atin, na mayroong prejudicial question. So, talagang pwede. Pero natatakot lang yung ating mga OIC talaga dahil nga doon sa mga banta din ng mga law enforcer na ganito, ganoon. Kaya sinampulan nila si board member John Blanco, no? So sinampulan nila doon, walang warrant of arrest. Talagang linusob nila yung pati registration ni John Blanco, linusob talaga.
Ngayon, nung linusod nila, anong nangyari? Nagkakaroon tuloy sila ng maraming kaso. Nang una, illegal detention. Yun, problema nila yun. Dahil arrest. oo, wala pa namang search warrant. So, illegal. Lahat ng mga illegal na lang andoon eh. No? So, tingnan mo, naging grounded din sila. So, nakikita po natin na parang may natira pa palang batas para sa atin, no? Kahit kaunti. Sabi ko, kasi ang dami na kayang umabuso sa parte ng karapatan ko. Pero hindi lang ako magkagalaw-galaw dahil yun na nga, meron tayong problema pa. Pero sa case ni John Blanco, meron pa talagang natitirang hustisya para sa kanya. Dahil, posible, matatanggal yung nagiging team leader noon na si Sir Ayos, no? ng NBI. NBI 11, I think. Oo, NBI Region 11. Oo. So, yun, posible yun. Napaka-laking tsansa dahil doon sa isinisiwalat ng ating empleyado, no? Diyan sa gagawa ng kalukuhan. So, talagang mag-full blast yun dahil mamonitor ko talaga at makapunta ako doon. O bakit ganito. Eh ngayon, hindi ko mapuntahan. So, kanya-kanya na lang sila doon. Last nga, nung June, no? Before tayo pinastop. After mga basta after napastop tayo, nagbigay pa ako ng 10 million para doon sa tinatawag nilang bull mill, no? So 10 million yun, punta daw siya sa Maynila at bibili ng bull mill kasi mag full blast na tayo ngayon, mga December, January, February daw, okay na. Doon pa sa October, no? Sinabi niya doon sa October. So, talagang nagbigay na naman ako ng pera para doon, no? 10 million yung binigay ko sa bull mill niya. So, kasi mag full blast na daw pero ngayon wala pa tayo hanggang ngayon, no? So, sabi ko parang may na dito, may problema. May mali na talaga. Oo. Pero kahit lang yun, no? Kung hindi pa tayo talagang makapag-sustain talaga tayo maliban na doon sa ating mga business eh. Yung gold mining lang, kung napukusan natin yun, 2 gold mining yan eh, doon sa Benguet at saka dyan. At meron pa tayong iba pang mga crusher, yung mga sa construction, na gravel, sand and gravels na yung negosyo pa din. So, talagang halos ng mga negosyo meron tayo, no? Kaya ngayon siguro kung hindi lang tayo napahinto yung bagakay na yan, ando na lahat ng mga members natin sa isang grupo na kung saan ligtas sa virus. Pero ngayon nagkakawatak-watak tayo. Hayaan natin na malutas ang mga problemang to dahil hindi nga ngayon lang ang mga problemang to, talagang dadami pa. At saka tansya ko nito, medyo dadami pa yung mga mabibiktima ng mga virus na to dahil contagious disease to. Talagang nasa hangin. So pag nasa lugar na medyo malayo sa dagat, no? Malayo sa mga bukid, andun kayo sa syudad talaga, nandoon mabilis kakalat yung virus dahil doon sa mga tao. So, Ngayon yung dito, founder, sana nga daw, lalo na yung mga members po natin na nag-message dito sa ating live stream, sana daw ay pag okay na din yung pagkalat nitong coronavirus disease sa bansa, magiging okay na rin po yung operation natin. So, yun yung pinagdarasal ko ng Panginoon na kung ma-okay na to, ma-okay na din yung ating operation, na wala nang parang parang kaba, no? Wala na tayong kinakatakutan at napakalinis na yun. Kasi pag mag-operate naman tayo balik, pero mayroon pa tayong kinakatakutan, problema pa din yun. Opo. No? Hindi talaga tayo magsasucess kung yung mga OIC natin takot pa rin lumantad dahil doon sa mga banta nila. Diyan nga,
Tingnan mo kung anong nangyari diyan sa General Santos. Kung balik tanawin natin yung nangyari doon sa kidnap na yun na pumalas pa ng isang buhay, no? So napakatindi talaga dyan. So nagiging na bumalik talaga yung dati na mga ugali. Almost 3 years tayo dyan, talagang nawala yung mga krimen, no? Wala talaga, napaka yung may na ako doon sa alala ako doon sa isang mayor na in-interview, no, sa Maynila, yun na mayor. Sabi niya, ang punot dulo ng krimen is yung kawalan ng panghanap buhay at pera. So, yun, totoo yun. Yun talaga, yung pinaka punot dulo ng krimen at gulo. Yung kawalan ng hanap buhay at pera. Sa makatwid, kahit pera na lang, kawalan ng pera, yun yung napaka-source ng gulo. Ngayon, pinoprovide ko yung sa lahat ng mga members, saan pa yung magiging gulo? Nandoon na. Kahit anong sasabihin mo, mabili mo na. So ito'y isang kaharian na kung saan libre na po ang lahat pangarap. Kaya sabi ko, ang kapa lang talaga yung makakaluta sa atin, simula pa kay sino yung pinakaunang presidente talaga ng Pilipinas, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, hanggang kay Magsaysay, hanggang kay Marcos. Talagang mahirap pa rin hanggang ngayon, di ba? Talagang mahirap, parang kinakambalan tayo ng kahirapan. No, nung nabuhay tayo, nandoon na yung kahirapan, kaya pag iyak natin, hard! Oh, hard! Kasi yung buhay talaga ay hard, no? So, parang kakambal na natin yung kahirapan. Ngayon, pagdating ng kapa, iniwasan na natin yung inilaga na natin yung kahirapan. Pisan tabi na natin yung kahirapan. So, wala na talaga yung kahirapan sa atin. Sa 3 years dyan, pero tayo nag-operate is mga 6 years na ng operation ng kapa, paunti-unti yung development, no? So, at ngayon, yung akin na lang sa lahat ng mga members, wag sana tayong mawalan ng pag-asa dahil sabi nga sa Ecclesiastes na habang may buhay, meron talaga tayong pag-asa. So, always pray lang tayo, lalong-lalo na sa mga members ngayon na naapektuhan talaga, no? Hindi nga tayo mamamatay sa virus, pero mamamatay din tayo sa gutom. 1 month na quarantinas, yung tawag Quarantine. Oo. Ha? Community quarantine or Oo. term nga founded preemptive lockdown. Oo, 1 month na lockdown. Anong kakainin ng mga tao doon? Right. Di ba? So, yung mahihirap talaga na wala talaga. Mamamatay, mas masakit yung kamatayan ng gutom kaysa virus. So, darating talagang panahon na mas pipiliin nila yung mamamatay na lang sa virus kaysa sa gutom. So, yun, meron pa naman tayo ting mga members na apektado pa rin doon dahil nga bumalik na tayo sa dati nating buhay, kahirapan. So, hindi ko naman talaga purpose na magiging ganito tayo. Ang purpose ko ay maahon kayo sa kahirapan at malaimpirnong sitwasyon ng buhay. So, yun na nga, natupad ngayon, pero yun, yung nangyari, talagang marami ng binugyo na nangyari sa ating buhay, lalong-lalo na sa bansa nating Pilipinas. So, pray na lang po tayo na magiging okay na ang lahat at masolve na rin din yung kaso ko para magbalik ulit tayo sa ating operasyon, maranasan na din natin ulit yung kasaganahan ng buhay na naibigay ko sa inyo nung hindi pa tayo pinahinto. Wala na po tayong oras, Sir Bong, no? Maraming salamat sa problema pa. Oo, sa panahon mo at sa lang ito, Top Gun Radio at sa lahat ng mga suking tagapakinig ng lang ito. Maraming salamat, Sir Bong. Ako po ang inyong founder, Pastor Joel Apolinario ng Kapa, palaging nagsasabing, if God is with us, who can be against us? Mabuhay ang Kapa. God